Hello guys, welcome back sa Video Card Repairs. So ngayon lang tayo nag-live ulit sa pagre-repair ng video card. Today po is June 11, 2025, 3:14 PM. Ayan, so may repair tayo dito guys sa Gigabyte. Ayan, so ito po siya. So nakalagay ng customer is no display, pan not spinning. So hindi nagpa-pan spin yung pan. Liquid damage siya guys. So marami itong sira. Ayan, may liquid damage siya dito sa likod. So I think nabili lang niya to online siguro kasi nagbo-buy and sell yung ating customer. Okay, so open na natin siya guys, di na natin siya i-testing kasi liquid damage. Matic mayroon niyang shorted pag mga ganito. Okay, so open na natin. Ayan guys, sa ngayon wala pa rin tayong wala na siya guys, thermal paste. So yun nga, nabili lang naman kasi ito online, buy and sell. Ayan, alam ko yung nabili online sa buy and sell. Okay, so sana okay pa yung chip nya. Panigurado may shorted yan dito. Sa mga MOSFET may shorted yan guys. Okay, remove natin itong screw na to. Okay, so dito yan. So sa physical inspection natin, ayan o, may tama siya guys dito sa baba ito. Ayan, so tama nya, liquid damage So marami naman tayong donor nito guys. May tama ba? May donor ba ako nito? So tingnan natin yan, meron 1050 Ti. Nako, parang wala ako dito nga na donor yun lang. So inspection natin siya guys. So may microscope tayo. So may fuse dito, baka ito i-open. So inspection lang natin. Okay, so balik kinaskas na rin yung PCI pin nito guys. Okay, as you can see, meron something liquid, ayan corrosion. Ayan may bloated dito guys, itong isa na to. So ibig sabihin na shorted dito, bloated to. Yan, so connected dyan dun sa guys, sa kabila dito sa liquid damage. Okay, so yun lang napansin ko dito, yan guys ay connected. Yan, ito yung tama. Ayan, ang gagawin natin dyan guys ay manual cleaning. So, hindi naman butas ang PCB. Okay, so mabubuhay pa natin ito guys kasi itong ganito ay basic lang naman to sa akin. Yung mga repair ng ganito guys, 1050 series, it's a basic repair para sa akin. Mabubuhay pa natin yan, wag lang guys sira ang GPU chip. May tama din ito, yung PWM. So basta't may donor tayo guys, mabubuhay ko pa yan. Okay, so medyo matagal-tagal lang guys, so kailangan nating pagtyaga manood. So ako hindi nagpa-fast forward sa ating video. Okay, so no edit, hindi rin ako masyado nag-edit sa pagbibideo guys. Panoodin nyo lang yung mga aking skills. So himay-himay nyo na lang. Pwede nyo na may fast forward yan kung ayaw nyo panoorin. Okay, so tatanggalin natin yung corrosions. Tayo lang yan guys. Ito, sira na to, matic na to. Yan, wala na yung capacitor. So may sign naman dito sa PCB, kaya hindi natin kailangan matakot kung
mawala yun. Okay, so ito rin, so papalitin na to. Kung hindi na siya kumakapit, papalitan na natin. So malimit guys yung mga gantong model na gigabyte. Ayun nga, pag nadali itong kanyang pinaka driver IC na to, ayun yung nangyayari, shorted dun sa kabila, nag-shorted sa kanyang high side MOSFET sa kabila. Lagyan natin ng cleaning materials para lumambot. Tinamaan pa yung PWM eh. R2, buhay pa to? 2R2 na to. So kailangan nating manual cleaning. So ganito guys, pa nagre-repair, kailangan ay manual cleaning. Hindi yan ba binabasta-basta. So sa akin kasi, ang diskarte ko pag nag-repair ako guys ay pulido yung, hindi natin ginagaya sa ginagawa ng iba na pag napagana okay na. So sa atin hindi guys, hanggat may nakikita ko dyan dumi, hindi ko yan pinakakawalan guys. So hindi kasi pwede sa akin yung ganun. Sa prinsipyo ko kasi ay hindi pwedeng ganun na walang quality yung ating repair. Pangit kasi yun, walang quality. Sana buhay pa itong driver IC. Ayan, so medyo bibihira yung driver IC ganito. So sacrifice tayo ng MOSFET. Marami naman tayong MOSFET na ito. Buti hindi naging corroded masyado itong may PWM. Okay pa to. Liquid damage. Pins. Papadalanin naman natin to guys sa ultrasonic cleaner. So capacitor, drill natin to. Kailangan ay malinis sa pagkakapitan. Subukan natin ito i-retouch kanto na to. Okay. So okay na. Dito naman tayo sa MOSFET.
tingnan natin ito, mare-remove. Okay, tanggalin na natin to kasi liquid damage na to. Yun, wala na din to. Ito, makapit pa. Okay, drill natin. Wala na to. 2R2. Palitan na natin to. Pangit na. to palitan. So ito okay naman. Okay. Linis muna ng mga oxide. Kailangan wala tayong oxide. So, compressor. Okay. Testerin natin siya kung alin na sorted. Then revolve natin siya. So, tester dito. High side to. So, shorted siya guys. Shorted yung high side dito. Low side not shorted guys. Okay, not shorted. Okay, not shorted. Okay ito. Okay. Goods dito. Goods din tayo. Goods. Okay po. So, isa lang talaga may tama natin yung ating sa baba lang. Yung VRAM na memory natin. Okay.
1.8 goods. Okay, goods po. Ang fuse ba natin open? Yeah, open fuse. So walang reading tayo guys, ibig sabihin ay wala yung 12 volts na pumapasok. Okay, 3.3. Okay, it's good. So 5 volts, goods. Another 5 volts. Check natin ang 5 volts. Isa pang 5 volts kasi dalawa yung 5 volts guys, saka ito. Okay, 5 volts is good. So ating X is good. So first plus data lines. Okay, first data lines. So negative data lines. So goods po tayo. So yung mga missing lang natin guys, hanapan lang natin ang pamalit. Okay, so gigabyte siya, 1050 Ti. Alam ko meron ako nito, hindi ko lang alam kung nasa na. So wait lang guys, hanap lang ako. So marami tayo guys. Ayan, dami nitong gigabyte na to. So dito natin siya kukunin sa donor. Okay, so present pa naman ang ating mga donor. So punta tayo ng microscope again. Saka yung shorted natin kunin natin. So dito at saka doon. So gagamitin natin guys ay panghinang na lang, soldering iron. So dito missing, saka to, saka to, saka to. Pwede naman big capacitor ilagay natin. So nakalagay dito ay big capacitor. So pwede yun guys, kasi isa lang naman siya ng connection. So kunin natin to, saka ito, saka itong dalawa na to. Ito pala, dalawa na to. Okay, so dalawang panghinang ang ating gagamitin. Yan. Okay. Okay, it's good. Punta tayo sa back lang muna tayo guys. Ayan. So lagyan natin siya ng flux muna. Okay naman pala to. Saka ito. Dito lang pala. Napasobra yung aking nagkuha ng mga parts. So it's okay. So kunin natin to. Yan. Tapos ito. Okay. Tapos ito. So i-retouch na lang natin yan later.
Tapos ito, yung malaki yung ginamit. So, okay lang naman to guys. Dito siya nakalagay sa malaki. Ito. Yan. Okay lang yan. So, same purpose. So, retouch lang natin siya para maging factory. Ganda ng factory. Yan. Okay. Yan. Sabi nga ni Northridge Fix better than factory. Yan. Okay. Okay, it's good. It's perfect. So, ang gamitin natin ay cotton buds panglinis. Kasi wawashing pa naman ito guys. Okay. Sana itong IC na ito ay goods. Kasi pag hindi siya good, puputok yung IC sa likuran. So, kunin muna natin yung donor. Ito. 60, ano ba ito? Same value ba? So, check natin. Ay, iba. 6414 tayo guys. 6414. Hanap muna tayo ng 6414. 6414. So, iba. Hanap lang tayo. 6414. Wala. 6414. Next. Iba pa din. Madami tayong donor para sa 6414. So, wala. Ito kaya okay, so goods 6414. Okay, buhayin ang machine. Tapos i-ready ang ating attire. Okay, so tiranin na natin to. So hindi na natin tatakloban yung capacitor, islang naman yung ating dali. Sana maging success guys, kasi parang hindi sayang yung ating pagre-repair. Isa lang yung papalitan natin guys. Okay, it's done. Already removed na po. Okay, so lipat na natin sa ating pangalawang machine. So ito yung shorted guys. Lagyan natin siya ng plugs. Okay, remove natin. Yung fuse, i-jumperan lang natin na yung fuse para hindi sayang kapag pumutok ulit. Jumper lang muna. Okay, so na-remove na natin. Ang replacement ay kukunin ko na. Okay, so ready done. So konting retouch.
course, retouch natin. So may oxide, tanggalin natin ang oxide. Okay. Siyempre palalamigin natin yan muna. Yan, tapos dito jumper muna tayo. Kuha tayo ng pang jumper. Kasi guys, pag pumutok ulit or nag-shorted, puputok ulit, sayang kung re-replace natin siya. Maganda ay for testing muna. Kailangan ng flux. Ayaw kumapit ah. Okay. Okay na siya. So may jumper na tayo. So all goods naman. Buksan natin yung fan para lumamig. Goods. So testerin ko lang yung mga fuses guys. Kasi may fuse dito 1.8, so tama naman. Meron pa tayo guys fuse dun sa likod, yung kinabit natin sa 2R2. So 3.0, okay lang yan kasi 2R2 yun. Itong fuse na to, open ba siya? Okay, may reading. Itong fuse na to, okay, may reading. Yan. So itong sa likuran, okay. So testerin natin. Kailangan natin siyang matester guys kung still shorted. So may reading na ba tayo? 12 volts. So may reading na tayo sa 12 volts. So yung ating okay, connected. So yung ating palibot ng ano, okay, okay, may reading. And of course sa kabila, so meron okay, oh okay, may reading. Yan. Meron pa pala dito guys, something liquid damage din dito, hindi ko napansin. So puntahan ulit natin sa microscope. Yan. May tama dito guys. So kailangan natin itong tanggalin. Kasi pag di natin tinanggal, magkakaroon pa siya ng short circuit again. Okay, short circuit. So, remove pa natin to. So, wala naman tong connection guys, but kailangan kasi hindi siya naka-short. Kasi dadaan sa kuryente yung tanggalin na natin to. Pero matatanggal naman to pag nag-washing. Tatanggal din to. Yan, okay lang naman matanggal yan guys. May specs naman yung ano. Okay, check natin. Ay, dito pa meron. Okay, it's good. Washing natin ay compressor pala.
silipin lang natin kung merong ihi ng daga. Okay, parang medyo itong isa ay di naman basa, pero madumi yung ilalim ng VRAM. Okay, madumi yung VRAM nito. Okay, medyo luminis. So ayan na guys, so tingnan na natin ang final result ng ating testing. Okay, show natin ang ating yan, yun dito kung magdi-display. Okay, mag-change yan guys. Pag nag-black, ibig sabihin may display. Okay, so check natin na. Ito yung IC na pinalitan natin. Ayan. Sana gumana, hindi magloko. Okay, ayan guys, so plug in na natin. Ayan, liquid damage guys ito. Okay, power on natin, power on. Okay, so walang init, yan, medyo nag-warm yung chip guys. So tingnan natin yung monitor guys. Yan sa may ano na yan. Okay, so mga ilang buhay pa yan guys, gawa ng yung mapansin nyo dyan. Yan, pa nag-block yan, minute na yung chip nya. So patayin ulit natin guys. Kapakabayin lang natin kasi galing pa naman yan sa pagkadit. Yan, so ilang buhay lang guys. Parang yung BIOS kasi siyempre nakagaling sa pagka no display. Power on natin. Yan, so nag-change siya yung kulay guys. Ayun, mapapansin nyo. Yan, so tayin lang natin mga 5 testing. Uminit na siya guys eh. Power off. Try muna natin ang ibang port kasi mukhang mahigpit yung ano eh, parang masikip yung kanyang HDMI. So try natin sa display port kung magdi-display. So let's power on again. So let's see. So wala, ayun guys, so nakita nyo nag-block. Ayan na, so may display na tayo guys. Yan, na-detect na kasi siya. Ayun, pag-sign kasi yun guys na may display. Okay guys, yan, hindi ko may lapit yung camera guys kasi malayo ito. Pero mapapansin nyo na pag pinower on ko, yan, diba, i-on natin siya. Iilaw naman yan guys eh. Power on, yan, iilaw. Yan, pansinin nyo, kasi yung chip naman umiinit. Yan, nag-init siya. Tapos mawawala yung white, may display guys. Okay, oops, nawala ngayon na. Nagalaw kasi. Wait lang guys. Power off natin. Nagalaw yung ano. So salpak ulit natin. Kasi pag nagagalaw kasi minsan yung sana natin nagno-display. So wait natin. So check again. Power on. Yeah. So check natin. Pag nag-block, magdi-display. So wala pa rin ah. Bakit nawala? Minute naman siya guys, nawala. So power off natin. So bakit siya nawawala? Anong reason? Parang malagkit guys yung ano eh, salpakan natin. So subukan natin siyang linisin. Gawa yata ng hinang guys, or gawa ng ihi ng daga, ganyan, something like that. Para siya malagkit eh. Alay natin, linisin natin. Okay naman yung ating slot. Okay, plug in again. So ayusin natin ang cable. So let's power on again. Power on. Parang isang beses lang guys ah. Di bumibigay ba? Oh. So ayaw mag-display guys. Power off. Bunutin ko lang tong ano, saksakan dito, baka nagalaw. Or yung saksakan ng USB. Yan. Kasi minsan guys nagagalaw siya. Yan. Wala naman tayo ibang chine-change pa. So kailangan lang ay saksak bunot. Okay, saksak bunot. Yan. So ganyan kasi guys pag galing sa medyo madumi. So kailangan try again. Power on. Tingnan natin.
Okay. Still not lucky guys. So umiinit. So walang display. So power off again. Ayaw mag-display sa display port. Subukan ko naman ng HDMI. Hindi ko alam guys kung bakit nawala ng display. So okay naman yung wala namang missing na data lines. Siguro ay kailangan talaga ng washing pagka ganito. Kaya bang may umagos siya ang tubig sa loob. Wait lang guys. Ilogay ko lang ang lakas pala nung nung pan. So okay, so try again. Pinaskas dito guys hindi ko alam kung niliha yata to guys. May tama dito. Yan pansin naman parang niliha guys hindi kasi yun nililiha. So plug in again. Ayusin natin. Try again. Bunot saksak. Bunot para matanggal ang dumi. So abangan natin ang tester kung bakit pa walang display. So voltage tayo. Titingnan natin. Pero uminit guys yung chip So yeah. So let's power on again. Meron tayong 1 volts present naman. Tapos warm naman yung chip. Ayun, display na guys. Yun, so may display na. Kita nyo? Okay, power on, power off again ulit natin. So power off. So minsan kasi baka nagalaw lang Ganun kasi. Medyo nagluloko to. Itong Ayan, so may display na guys. So yan, in-off na natin. So patay na siya. Para natin pakita. Ang hirap ng ito pala. Ito pala guys. Yan, pag umikot. Yan, power on. Hindi na pala ito naikot. Ayan. Yung connection lang guys. Yan, nagkita nyo. Nag-display again. Yan. Okay na. Power off. Namatay. Yan, kasi nagkakaroon na siya ng connection sa video card. So, pag pinaw natin, kita nyo. Power on. Yan. Nag-spin. Tapos, nagdi-display. Yan. Oops. Parang pinahiya na naman ako Ayun. Okay. Akala ko papahiya na naman ako guys. Ayan, so may display na. So power off natin. So sa mga ganito guys na scenario, so possible lang naman kaya siguro nawawala ng display kanina is dahil meron siyang sign ng liquid damage kung siya ay pumasok sa ilalim ng GPU chip o VRAM. So kailangan natin siyang ultrasonic. Kailangan natin siyang i-cleaning. Okay? So yan isang reason din. Yan. Based din kasi sa pagre-repair ko, minsan kaya ayaw mabuhay dahil sa sign ng liquid damage. Okay? So, kunting inspection lang for the last time. Baka may missing parts. Yan. So, kailangan yun, checking. Siyempre, papalitan natin ito. Yan, isa pang reason. Baka itong ating pagkakahinang ay pangit. So, replace na natin to. Yan, fuse na to. Okay. Palitan natin yan. Hanap tayo ng pamalit. Ito ba? Available pa rin ba? Okay. So, meron naman tayo. Ito na lang yung kunin natin. Same lang naman yan guys. Same yan ang function. Okay. This is 10 ampere fuse. Yan. Yan guys. Bago brand new guys, pares lang sila ng function. Then, pares lang sila matibay. Okay? So, wala yan sa brand new. Pagdating kasi sa video card repair, based naman sa aking expertise, ay wala naman guys nagiging problem dito sa mga fuse. Ano ba? Pinalitan natin ganyan. So, wala guys. Yan. Meron kasi nagre-react minsan. Dapat daw brand new yung kinakabit. Yan. Pero for your information guys, ay hindi tayo makakabili ng basta-basta ng ganitong design na fuse. Okay? Kasi yung fuse guys na yan ay yung ganyang itsura is design lang ng gigabyte. So makakabili tayo ng mga fuse, so iba na yung design, so hindi siya ganyang kaganda or something yung ganyan yung klase. Okay, so hinangin lang natin.
So siyempre, huwag natin kalimutang tester rin, baka naman open yung fuse na kinabit natin. So yan, checkin natin siya kung buo. Yan, so based sa akin checking, buo po siya. Okay, buo po yung fuses natin. So inspection lang natin. So tanggalin ko yung flux, gawa ng medyo makapal yung flux guys. Pag in ultrasonic, hindi guys yan matatanggal. Yan, kaya ang ginagawa ko dyan, nililinis pa rin natin kahit siya ay ultrasonic. Kasi hindi nakatanggal ng ultrasonic pag makapal ang flux. Okay, so wala yan sa hindi ganun ang machine. Ang machine is tinatanggal lang yung pinakapinong yan. So ito, linisin din natin to. Kasi pag makapal yung flux, di naman ako tatanggal ng ultrasonic so depende sa pagkakataon. Okay, kung hindi siya tinamaan, hindi siya matatanggal. Okay, inspection lang natin guys. Baka kasi meron pang liquid damage. Yan. So bago natin execute, baka may missing parts pa. Bakit siya nagtitrigger dun sa display port nawawala. Yan. So HDMI okay naman. Minsan kasi madumi lang guys, at saka gumagamit din kasi ako ng adapter. Minsan kasi adapter hindi good kasi conversion pa siya. Minsan ayaw niya mag-display pag gumagamit ng adapter. Gusto niya minsan is rekta, nakarekta po. So ganun po kasi minsan yung GPU chip. Yeah, so okay pa naman guys itong chip niya. Mukha namang okay pa. Okay pa naman siyempre. Ito yung inspection sa back. Yan, check natin kung may corroded parts pa rin. So laging microscope inspection guys sa akin. Pag ako nagre-repair kasi ganyan, sobrang napakano ko pag nag-ano guys, nag-checking. So hindi ko pinaliligtas yung mga kunting liquid damage. So ito, kaya yan ng ultrasonic. So buhay pa naman yung mga hinang wide pa guys yung mga connections. So yung ating data lines, ito hindi ko pa kasi ito. So all goods naman guys. Ayan. So ito kaya ng ating cleaner. Okay, so all goods naman. Hindi naman siya ganun katindi itong part na to. Hindi naman, connected pa siya. So checking yun dito, hindi kailangan palitan. So buo pa. Okay, yan guys, so goods pa guys. So yan guys, goods pa naman yung video card. So i-stress test na lang natin yan mamaya. Yan. So based naman guys sa aking analyzation dito sa video card nating ni-repair, goods na ito guys. Bibihira yung sinasabihin na hindi gagana pag in-stress test. Maniwala kayo sa akin. So 100%. So yung stress test nito guys ay ipopost ko na lang sa video card repair. Makikita nyo lagi sa ating FB page. Ayan. Kaya ang line number nito guys ay line number 3252. So, makikita nyo ito, nakapost ito lagi. Kasi lahat naman ng stress test natin bago i-send sa customer na pinupost sa video card repair FB page. Ayan. So yan guys. So okay na guys yung video card, gumagana na maayos. Ayan, so tatapusin ko na yung video guys. So salamat sa inyong panonood guys. So welcome ulit sa video card repair. So welcome back sa atin. Ngayon lang tayo nag-video. Ayan, so ngayon ay June 11, 2025, 3:59 PM. So yan po ang ating update sa video card repair. Kahit paano sana actually marami na akong natulungan guys sa pagre-repair ng video. Dumami na guys ang nagre-repair ng video card dito sa Pilipinas. Yan, nung ako nagsisimula pa lang guys ay wala pa. Yan, dahil sa ating YouTube channel, maraming kumukontak sa akin guys ng mga tao. So may nag-o-offer na 60,000 for training ng video card repair, 7 days. Babayaran daw niya ako 60,000. Meron din nag-offer sa akin taga Jensan, 60,000 Jensan yun meron din nag-offer na 30,000. So hindi ko guys in-accept yung mga training kasi may iba ng landas yung ating pagre-repair. So ako kasi more on repairing. Okay, so siguro someday, balang araw kung mapala rin makapagturo tayo. Okay, so yan guys ang ating update. So maraming salamat sa inyong panonood. This is Tick Jonathan from Workshop Fix Video Card Repair. Okay, bye for now.